Of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this fourth regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spitey Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Attorney Gali Angeles for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Holy Spirit, Amen. Hello, sound check. Hello, dear God. We thank you for the blessings that will be received for today. And we pray that we be guided in all our doings in the Sanggunian. Forgive us from all our trespasses as we forgive those who trespass against us. And thank you for all the opportunities that being laid upon our table. In Jesus' name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alagay po natin ating sarili na paghanda para umawit ng ating pambansang awit, ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone, to all the members of the August Body, to the Secretariat, and we would like to acknowledge the presence po of our Honorable Barangay Captain, Honorable Rolly Olan. And of course, before we proceed with our privilege hour, we would like also to welcome the newest member of the Sangguniang Panglungsod, our new ABC President, Honorable Windy Lat. So, ABC, may we request po for some message po from sa inyo po. Please take the podium. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo po sa inyo po, Vice. Ako nga po si Kapitan Boyet Lat na sa kayo po ay ABC. Basta niya po, masasabi ko sa mga magiging kasama ko daw unang-una, salamat sa pagkanyo sa akin. At ako nga lahat ng mapakain nasa mic, pasensya na po kayo. Pero kung ano man po ang
batas o ordinansa yung ipakukampo dito ay ako naman po ay laging sa ikagaganda ay kasama niyo rin po. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo. Thank you po, Honorable Windy Lat. In relation to, okay, sige po. Honorable Aris Macala, you are recognized. Good morning, Vice Mayor, sa lahat po ng bisita. First of all, I would like to congratulate my kumpadre, may kapitan, may ABC, may konsyal, Kapitan Boyet Lat. Gusto ko lang ipaalam mo sa lahat na yan nga ho, this is the first time sa history ng politika sa lungsod ng Lipa, ngayon lang mangyayari ang isang barangay ang magdadalawang konsyal sa katauhan po ng ating ABC President at ang inyong lingkod, Konsyal Aris Macala. Kahit ito'y napaka pambihirang pagkakataon. At bilang nandito na ho kami, gagawin naman ho namin lahat ng aking kumpare, lahat ng mga pagtulong at kinakailangang isuporta dito sa loob ng konseho. Yun lamang po, Madam Presiding Officer. Congratulations ulit, ABC Boyet. Maraming salamat po. Thank you po. Another privilege po or in relation? Okay, go ahead. At ang isa pa, isasama ko na rin dito sa history din ng politika ng Lipa, nakita ko na sa isang subdivision, napakarami na elect. Camille Lopez is from Riverside Subdivision. Consuela Biorocoport is from Riverside Subdivision. A.A. Bautista is from Riverside Subdivision. Bukal Lidio Lopez is from Riverside Subdivision. At ang inyong lingkod ay from Riverside Subdivision. Nakakapagtakat, nakakamangha. Siguro nga ho, ay hindi ko naman sinasabi lahat ng magagaling nandun, pero nakakapagtakat. Ayan lamang po. Gusto ko lang ipaalam sa body na talagang lahat ng taga Riverside, especially yung ating lalo na yung ating vice is produkto rin ng Riverside. That's all, Madam. Thank you so much, Honorable Aris Macala, for that wonderful reminder. Anyway, privilege. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Madam Chair, honorable members of this august body, sa atin pong mga panauhin at mga tagapakinig, magandang umaga po. Please observe proper decorum po. Thank you. Bukal Junjun ho ay gusto ko i-privilege gawa ng ang bagal ho magtrabaho. Ninanamnam ko na ang bawat buwan. Parang nililista ko kakaunti pang buwan ng January. Madam Chair, taong 2004, una po akong kumandidato bilang konsehal ng lungsod ng Lipa. Taas noo sa bawat pinupuntahan po natin, ipinagmamalaki po natin na sa Lasal po tayo graduate. Lasal Lipa ang paaralang humubog, nagmulat sa akin para maging isang student leader, maging teacher, maging student leader, at mga teacher. At iba pa pong mga brothers tulad po ni Brother Mario Dacanay, ang amin pong dating advisor si Sir Jean Panganiban, I would like to acknowledge them. Ma'am Nery Locasia, syempre, si Ma'am Angie Mauhay, teacher ko rin po sa economics. At madami pang iba na nagsilbi at nagbigay ng malaking kontribusyon sa kung ano at sino po tayo. Noong nakaraang linggo sa pamamagitan po ng privilege speech ng ating pong SK Federation President na si Konsehala Bautista, ay nagsagawa po tayo ng committee hearing tungkol sa kanyang privilege speech
sa atin po mga scholar ng City Hall na hindi po nakakapag-exam kapag hindi pa po sila bayad. Napag-alaman po natin na ang scholarship ay 50-50. 50% ng tuition ay sagot ng City Government of Lipa at 50% ay sagot ng eskwelahan. Maraming salamat po sa ating mga kapartner na school, ang Batangas College of Arts and Science, Faith Colleges, Lipa City Colleges, na kung saan dito po graduate ang ating Mayor Eric Aftica, Lyceum of the Philippines University Batangas, Lyceum of the Philippines University Laguna, Lyceum of the Philippines University Cabrini, National University, isa pong bagong paaralan sa lungsod ng Lipa, Royal British College, ang ipinprivilege po ni Konsehal Bautista ang STI College at University of Batangas. May napansin ho ba kayo? Nagulat po ako, wala ang aking alma mater. Sa school, nakapartner ng syudad ng Lipa, pagdating sa pagbibigay ng scholarship sa mga kababayan po natin sa lungsod ng Lipa. Bagamat ito po ay isang desisyon ng management ng eskwelahan sapagkat sila po ay private school, tayo po ay nananawagan sa aking alma mater, sa De La Salle Lipa, na maging kapartner ng syudad ng Lipa pagdating sa pagbibigay ng full scholarship, 50% sagot ng school, 50% sagot ng city government sa mga credible o qualified na mga lipenyo na pumapasok sa De La Salle Lipa. Sapagkat marami pong mga kababayan tayong may hirap ang gustong maranasan naman ng edukasyon ng isang De La Salle Lipa. Madam Chair, naniniwala po ako na kinakailangan, tinuro po sa amin sa Lasal, na isabuhay natin ang buhay ni Jesus at ni St. John Baptist de La Salle, na kung saan dapat tayo ay maging disipulo. So, sa pamamagitan po ng Committee on Appropriation, sana ang Lasal po ang maging modelo ng mga eskwelahan dito sa lungsod ng Lipa at maging kalahok at inaasahan po nating makalahok ng city government sa atin pong programa pagdating sa edukasyon. Kung mapapansin po ninyo, Madam Chair, tayo po ay naglalagay ng mga traffic enforcers sa Lasal. Gumagastos po ang pamahalaang lungsod ng Lipa. Pinabayaran po natin yung mga traffic enforcers para asistihan ang traffic sa Lasal, lalo na yung mga pumapasok dito. So sana po ay bilang isang Christian school, gawin ng Lasal ang kanilang obligasyon sa komunidad. Bagamat sila po ay nagbibigay na ng kanilang mga scholarship, iba pa rin po yung makikipag-partner sila sa pamahalaang lungsod ng Lipa. So Madam Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Appropriation para mapondohan po natin and the Committee on Education, Madam Chair. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Education and Appropriations. Lead committee would be the Committee on Appropriations. We would also like to acknowledge the presence of Honorable Chairman Renato de los Reyes from Barangay Latag. Good morning po, Kap. Privilege. Wala na po. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, good morning sa mga kasama pati. Ito lang ay tungkol sa isang ordinansa ng Barangay Muntingpulo na hindi ho nakasama sa agenda. Kinakailangan nyo maisama at mai-refer sa tamang committee ba. This is a transmittal letter addressed to the Honorable Vice Mayor from Honorable Barangay Captain Mark Recto. Ito ay may kinalaman sa isang ordinansa, Ordinance of Barangay Muntingpulo for the year 2024. Ordinance bilang 2-24, isang ordinansa nagbabawal sa muling pagparada ng mga sasakyan sa kabaan ng Barangay Muntingpulo at circumferential road na nasasakop ng Purok 1B, Purok 2, Purok 3 at Purok 4 na nakakabala sa paglabas at pagpasok ng mga sasakyan sa mga nasabing lugar. Madam Chair, please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Barangay Affairs. Privilege.
Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. I respectfully move for to dispense with the reading and approval of the minutes of the January 24, 2024 regular session. Any second? Seconded by Honorable Manalo, Loho, Umali, Silva, Ronquillo, Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Proposed ordinances and resolutions for the second reading. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I move for the passage of my report of my committee report number LGBT and PWD 2024-002, an ordinance advocating for employment inclusivity of persons with disability and senior citizens in the business sector of Lipa City for the second reading, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Lina, Umali, Loho, Manalo, Bautista, Silva. Discussion. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, paglilinaw lamang po, magagrant tayo ng incentive para sa mga business establishment. Magkano ho kaya ang aabutin at magkano pondo kakailanganin natin para po sa nasabing ordinansa? Madam Chair, for the incentive na ibibigay po natin sa mga business sector po, ito po ay extension lamang po ng kanilang renewal ng business permit for 15 days po, Madam Chair. Parang extension lang. Yun Yes. lamang ang... Yun po ang isang incentive at mabibigyan po sila ng plaque, Madam Chair. So, gano'ng kadami sa isang kumpanya ang pwedeng tanggapin na senior citizen, PWD, para magtrabaho? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, based po sa committee hearing po namin ng aking co-author na si Consel Mike Lina, ang pwede pong tanggapin ng isa pong kumpanya ay one and or. One and all? Isa or dalawa po, no? Ganda. Isang PWD and or isang senior citizen. So, ibig sabihin, isang kumpanya, isa lang. And or po. And or. Yes po. Di dalawa. O nga, tig-isa. Sa Apo. PWD, isa. Yes Ay, po. bakit hindi na natin gawin? Parang nililimit pa rin natin. Dahil ang intention of that ordinance, tulungan din ang ating PWD. At yun din naman, ang sinasabi ng Republic Act para sa senior citizen, na itong ating mga senior citizen ay bukod sa insentibong ibinibigay ng pamahalaan, ang mga ito, upon retirement, ay magkaroon din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Dapat nga, unang-una, ang kumilos dyan, barangay. So, sino sa kanilang mga barangay, ang kwalipikadong senior citizen na gusto magtrabaho, sila ay ipaprioritize. Ganun din ang City Government of Lipa. So, sa inyong ordinansang yan, parang nililimit din natin. Siguro, Madam Chair, bakit mas maganda siguro na hindi natin ilimit ng one or... Oo. Madam Chair, ang napag-usapan po kasi sa committee hearing po, nung una po, nung first committee hearing po, ay nag-base po tayo sa laki ng isang kumpanya. Of which, ay meron po tayong mga ilang kumpanya dito na kung i-categorize po natin ay extra large. Ibig sabihin yung mga 5, mga ganyan pong kumpanya. Pero Madam Chair, naintindihan din po kasi ng ating komitiba, ng PWD at ng senior citizen, na hindi po lahat ng trabaho ay pwede po sa mga senior citizens at mga persons with disability. Kaya po, ang atin pong ginawang ordinansa, based din po sa consultation natin with the business sector, ay kung meron po silang i-hire na PWD or senior citizen, ay based po sa kakayahan ng dalawang sektor pong ito. Dapat talaga. Pero I am pointing na hindi dapat tigi-isa lang.
Kasi nakita natin, katulad halimbawa, Lima. Sa Lima, ay ang nakakasakop sa Lima ay ilang barangay yon. Barangay Bugtong at Barangay Plaridel, San Lucas. Yes, I mean, sa isang kumpanya doon, dalawa lang, magiging... Madam Chair, hindi po natin binigyan sila ng limitation. Ito po'y binigyan po natin sila ng starting point kung ilan ang dapat nilang i-hire. At least one and or Saan nakalagay So, yung, ibig sabihin po, nandito po sa ating ordinance. Ibig sabihin po, Madam Chair, kapag nag-hire po sila ng isang PWD at nakitaan po nila na pwede pa po sila mag-hire ng isa pang PWD or senior citizen, pwede pa po sila magdagdag para po May nakalagay dyan. makapagtrabaho. Saan section nakalagay? Yes po, Madam Chair. Dapat Nakalagay siguro, po, para makikita natin na hindi pwede nating limitan. Magkaroon ng limit. Madam Chair, nung mag-committee hearing po kami ni Consalas Pai, kaya nag-come up po tayo sa one and or, meron po kasi tayo mga, para lang malahat yung ating mga businesses, meron tayo mga businesses nga na medyo maliit lang, na hindi naman pwede na ang isang, kung dadalawang kayang i-employ, ay isang PWD, isang senior ang mapapano, kaya nag-come up tayo dun sa one and or. Pero anyway, walang limitations. So meaning to say, ito po, Madam Chair, ibig sabihin ni Section Parang 6, Mike, 6.1. talagang nililimit lang, base sa kanyang declaration, nililimit lang sa one or more. Ibig sabihin, isang PWD, isang senior citizen, parang ganon. Hindi, Or- Madam Chair. Siguro tingnan natin, Ito po, yung i-reach out natin. Babasahin ko po. Hanggang saan? Sige. Section 6, qualification for business incentives. 6.1, it must be employing at least one person with disability and or one senior citizen for at least 6 months po, Madam Chair. Bakit po merong 6 months? Para po mag-qualify po sila doon sa incentive po, since hindi naman na po natin mahahabol din po ngayong 2024, and to double check din po kung talagang nag-hire po yung ating mga business sector ng mga PWD or senior citizen po. So, ibig sabihin, Madam Chair, at least one na PWD and or senior citizen po. So, magdidepende po sa kumpanya kung ilan po talaga ang i-hire. Basta meron po silang base point na isa. Sino po ang magmo-monitor kung ang mga kumpanyang ito ay sumusunod sa ordinansa at ano ang penalty sa mga kumpanyang hindi naman sumusunod? Madam Chair, hindi po natin nilagyan sa ordinance ng penalty because we are encouraging the business sector po to employ PWD and senior citizen, of which ay magkakaroon po ng matatanggalan lang po ng extension na 15 days po, Madam Chair, and yung receiving po ng plaques po. Nandun tayo, ordinansa yan. Ay, paano? Kung hindi sumunod, anong? Yun lang, 15 days. Ibig sabihin, Yes, kung Madam talagang, Chair. sa akin tingin lang, kung tayo talagang desidido na gusto natin ipatupad at ay maganda, tulong yan sa ating mga senior citizen dahil sparring Aris, after yung term niya, ay pwede dyan maging manager ng Lima yan. Ay kwalipikado, baka maging presidente pa yan ng isang kumpanya. Ay ibig sabihin ay kung hindi sumunod, ganun lang. Siguro, lagyan natin ng ngipin ang ordinansang ito upang sundin. Oo, lagyan natin ng ngipin. I am requesting the chair na lagyan natin ng ngipin itong ordinansa. Dahil ordinansa ito, parang yung intention mo, parang i-request mo lang o ano, hindi ordinansa. It's just a mere resolution. Madam Chair, I would like to hear Consel Merlo for the suggestion ng penalty po. Siguro yung Naiisip maximum. po niya. Maximum kung ano sinasabi ng ating local government code. 5,000 yata ang maximum na penalty at saka kulong ng ilan buwan ng kulong. Oo. Siguro, doon natin ilagay sa maximum. Dahil kasi, ito ang aking napupuna. Yung ating mga ordinansa, tayo nagbibigay ng mga ordinansa na 300 lang penalty, 250.
Anong nangyayari? Paulit-ulit ang violation. Paulit-ulit. So, kung tayo lagi sa maximum, palagay ko, it's a sort of discipline sa ating mga kababayan. Yun naman just only a suggestion. Ikaw pa rin naman ang masusunod. Madam Chair would like to The body will... I would like to clarify lang po kay Consel Merlo na yung ordinance ay lalagyan natin ng penalty na 5,000 para doon sa mga business sector na hindi mag-hire o na magtatanggal ng kanilang hinire. Magbabiolate sa ordinansa. Na magbabiolate sa ordinansa. Okay na yun. So, ibig sabihin, let the body Madam Chair, decide. Siguro, let the body decide. So, isa pa pong clarification, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, ang gagawin po natin is imamandate natin ang lahat ng negosyo dito sa lungsod ng Lipa na mag-hire ng isang at least isang PWD or isang senior citizen sa kanila pong kumpanya. Tama po ba? Hindi isa. Sabi nga natin, yung mga kwalipikado, dahil kasi may mga senior citizen na mas magagaling kaysa mga bata. Oo. Ay, parang si Alice. Madam Chair, kasi po, ang naging concern po ng committee hearing natin dito, meron po kasi tayong, kagaya po ng sinasabi po ni Consel Merlo, na kung dapat mag-hire ng at least isang PWD or senior citizen ang mga business sector, meron po kasi tayong mga negosyo po dito na dadalawa lang po ang empleyado or iisa lamang po ang empleyado. That's why we come up ng ganito po ang ating ordinansa dahil hindi po natin makategorize yung kanila po mga businesses kung saan po sila leveling at kung ilan po dapat. Dahil nga po sa kapasidad po ng ating dalawang sektor po sa magiging trabaho po nila. Siguro ganito, madali lang. At tayo, may ordinansa yata tayo or just a city policy na lahat ng kumpanya sa lungsod ng Lipa ay mag-hire sila ng 75% na purely Tagalipa. Tama. Out of 75, bakit hindi tayo bumawas na certain percentage para sa mga senior citizen? Let's say sabihin natin, 1%, 2%. Out of 75%, bigay natin sa senior ang 2%, siguro, kuha na yun. Diga? Madam Chair, kasi nga po, nagkakaroon po tayo ng difficulty ng pagkuha po ng kanilang list of employees or occupational permit dahil minsan po, Madam Chair, ay meron nga pong nagkakaroon po ng kunyari, renewal ngayong January, pero si employee ay nag-resign din ng January. So hindi na po nagkakaroon ng tugma doon po sa bilang po ng empleyado, Madam Chair. That's why we come up na encouraging na ang atin po mga business sector, Madam Chair, ay makapag-hire ng at least one PWD and or senior citizen po. Ang ibig mong sabihin, base sa sinasabi mo, maraming mga business establishment ang lumalabag. Hindi nasusunod yung 75% na pulisiya or hindi ko malaman dahil ako'y 3 taong wala o inaipasa na as an ordinance. Ibig sabihin, hindi sinusunod. Okay, sinasabi mo, natapos, na endo, lintik na endo yan, hindi natapos yan, na endo. Ngayon, siyempre, magre-renew sila ng mga permits kung ano, lisensya. So, doon nahihirapan sila sa pagkuha ng 75%, ibig mo sabihin. Ibig ko po sabihin, Madam Chair, kasi kapag nag-base po tayo doon, kasi kaya po tayo nagkakaroon ng listahan ng mga empleyado per business sector dahil po yung mga empleyado ay kinakailangan kumuha ng occupational permit po, hindi ba? So doon lang po tayo nagkakaroon ng basis. Pero doon po sa question po ni Consel Merlo, kung maraming mga kumpanya ang hindi sumusunod sa 75%, hindi ko po masasagot, Madam Chair, dahil hindi po namin napag-usapan ng committee hearing po yan, Madam Chair. Ayoko naman po sumagot dito ng hindi po tama ang akin pong knowledge pagdating po doon sa pagsunod po ng mga kumpanyang yon, Madam Chair. That's why,
Based po doon sa, ulitin ko po, based po doon sa 2 beses na committee hearing po namin, ay kasama po ang mga iba't ibang departamento na katulong po natin sa ordinansa at mga business sector, ay nakapag-agree po na at least nga po ay isa. Ano po, sa dalawang sector. Ano pong mga opisina ang involved sa para mapatupad ang ordinansa natin? Ang katulong po natin dito, Madam Chair, ay ang city permits, ang treasurer, ang PESO, CSWDO, of which under po niya ang PIDAW at saka po yung LIFOSCA. Katulong din po natin dito ang KLL dahil sila po ay magbibigay po ng libreng literacy training para po computer literacy training para po sa ating mga senior citizen and PWDs. Ganon din po ang atin pong TESDA, Madam Chair. Yan ba ho mga nasabing mga opisina ay may definition or may mga function? Yes po, Madam Chair. May mga function po? Palagay ko wala. Yes Dapat po, may Madam function para walang overlapping. At padalwa, Meron may po, mga training Madam Chair. seminar, may mga training seminar, sino ang gagastos? Madam Chair, nakalagay din po dito sa Section 8 po. Section 8. Sa training programs and skills development for PWDs and senior citizens po. Nakaspecify po dyan na yung TESDA PTC po, ang budget po ay manggagaling sa national government. Ang KLL naman po ay meron po silang literacy training service na under po ng NSTP. At yun pong ating LIPA Training Center po ay manggagaling po ang budget sa local government unit, of which ay nilalagyan po ng pondo taon-taon. Yun po, Madam Chair. Sino po ang maglalagay ng pondo taon-taon? Padalwa, ano Madam yung Chair, pondong sinasabi natin na manggagaling sa national government? Madam Chair, ang ibig ko po sabihin, doon po sa Lipa City Training Institute po natin or yung atin pong localized TESDA po, ito po'y meron pong budget under po ng CSWDO. Ang TESDA Provincial Training Center po, ang budget po na ito ay nanggagaling po sa national government na sa opisina po mismo ng central office ng TESDA, Madam Chair. Siguro ho, Madam Chair, dapat nilalagyan na din natin. Payag baga mga opisinang iyan na sila'y kunan. Padalwa, dapat appropriated na rin yan. Upang sa ganon, sa pagpapatubad niyan, hindi na magturang, wala naman kayong appropriation eh. Dapat siguro meron din. Madam Chair, magkano based magagastos, sa tansya nyo, magkano magagastos for the whole year. Upang sa ganon, ito ay maging yearly. Based po sa committee hearing, Madam Chair, present po itong mga opisinang ito, sila po'y pumayag sa ganito po Madam Chair. training programs. Nandun na ho tayo. Doon naman po sa mismong budget na gusto pong mailagay ng actual figure na mailagay po dito, Madam Chair, ay magdedepende po kasi kung ano po ang approved training po ng TESDA. That's why hindi po tayo makakapaglagay po. Kanina medyo malinaw na, ngayon medyo nalabo na. Oo. Kanina medyo malinaw-linaw na eh. Ngayon, biglang lumabo. Ibig sabihin natin. Bakit po, Madam Chair? Lilinawin ko lang po. Kasi po, nga, sa TESDA, Madam Chair. Dapat sana, appropriated na yan. Tayo may idea na magkano ang magagastos dyan. Upang sa ganon, pag dumating na yung training program natin, alam na kung saan kinuha ang pondo, kung magkano ang allotted fund for that purpose, na sa ganon, hindi masayang. Alam nyo, ako'y hanga sa dalawang konsihal, sa kanilang ginawang effort, ay sasayangin ba natin dahil lamang sa provision na hindi inakalagay? Madam Chair, papaliwanag ko lamang po yung provision po muli. Kasi po, yun po mga TESDA courses po natin, Madam Chair, ay nagdedepende po yan sa national kung ano po ang aprobahan. Halimbawa po, noong nagkaroon po ng pandemya, nawala po ang mga courses ng massage dahil ito po ay direct contact. So, ibig sabihin, nabawasan na po ng, kunyari lang po, na naglagay po tayo ng pondo sa massage, pero hindi inalaw ng TESDA. Ibig sabihin, masasayang po at kailangan pa muli nating magkaroon ng panibagong course ng TESDA para lang po magamit natin yung pondo. At isa pa po, Madam Chair,
ay magdedepende rin po tayo sa kursong gusto po ng PWD and senior citizen po. Dahil meron po tayong mga kurso na hindi po kayang maituro sa mga PWD dahil hindi po capable ang atin pong trainers, kunyari sa mga sign languages na kinakailangan. That's why, Madam Chair, it is a open section kung ano po ang gusto dahil ang kinakailangan po ay 25 students para po makapag-close po tayo Madam ng Chair, isang kurso. bakit ang titingnan natin ang gusto ng PWD na senior citizen na training program? Hindi natin tingnan ano ba ang kailangan ng mga kumpanyang ito dahil ang mga ito kaya iti-train para ipasok sa kumpanya ay tuturuan natin ng pagkukulot, tuturuan natin ng pagmamasahe. Kailangan ganang isang kumpanya magmasahe. Ibig sabihin, tingnan natin yung ano pangangailangan ng mga kumpanya. That's Upang sa why- ganon, tayo dito, babalangkas tayo dito ng training program, akma sa pangangailangan ng mga kumpanya na kung saan ang mga PWD ito, senior citizen, ay doon papasok. Tama Oo. naman po, Madam Chair, no po. Naintindihan ko po yung punto po ni Consel Merlo. Dahil nung committee hearing po natin, meron na pong existing na mga empleyado ng PWDs and senior citizen ang atin pong SM at saka the farm. Of which, si SM po, ang kanyang empleyado ay inilagay po niya sa... Saan nga yun? Si SM, saan nga niya nilagay? Sa elevator, no? Sa elevator at saka po doon sa cinema. Si The Farm naman po ay... Saan nga yung kanya? Housekeeping? Housekeeping. Ano po? So, based po doon sa mga ibang umattend po, Madam Chair, na meron pong in-hire na PWD and senior citizen, tama po. Maganda po na suggestion na maglagay po tayo ng exact pondo para po sa housekeeping at saka po sa front desk. Ano, Madam Chair, kung yun po ang pinupunto May po nakakailanganin lahat ng yung mga pabrika. Ay sa pagtanong, Arelana, nag-committee hearing kayo, yung conducted committee hearing, at alam natin, your proposed ordinance is based on the Republic Act. Tama? Yes, Madam Chair. Yes. So, may Republic Act na. Yung bagang mga business establishment dito sa lungsod Dalipa ay sinusunod yung Republic Act. If not, anong ginawa ng chairman ng PWD at ng LGBT? At ng senior citizen? That's why, Madam Chair, we created localized ordinance para ma-sure po natin No. na susundin po ng employment. Nandun ako. Maganda nga dahil matututukan natin. Pero hindi baga kayo nagtaka na dito sa lungsod Dalipa, sa dami, ay alam ninyo kayo rin. Dahil based on your ordinance, ay may pinagbasihan tayo na Republic Act. Itong Expanded Senior Citizen Act of 2010, which is included yung pagbibigay ng trabaho sa mga senior citizen na yung kwalipikado. Ibig sabihin, ang mga base sa iyo, dalawa lang, SM lang at saka yung The farm. The farm. Ibig sabihin, yung iba na umattend, hindi nila sinusunod yung batas ng national. Madam Chair, because siguro it's about time na tayo mag-file ng kwan. Because, Madam Chair, doon po sa ating kung hindi po ako nagkakamali, doon po sa ating national na batas, Madam Chair, ang nakalagay po doon, kapag 100 ang empleyado, you must hire one PWD. So, ibig sabihin, Madam Chair, 1%. Opo, Oo. iilan lamang po dito ang nakaka-100 empleyado. Ba, may libo, katulad ng mga kumpanya. Yun nga po, Madam Chair. Ang problema po doon, Madam Chair, sa nakikita po natin, dahil nga po, yun po ay factory, ay meron pong limitations pagdating po sa trabaho dahil nga po yun ay factory. Baka po hindi po kwalipikado. Madam Chair, ang pagkakaintindi ko sa Senior Citizen Act na ito, hindi naman factory. Kinakailangan ng senior citizen ay maging factory worker. Hindi. Ang kinakailangan, ano ang kakayahan pa nitong pwedeng advisor, pwedeng consultant? That's why, Madam Chair,
That's why, Madam Chair, we created the ordinance para po doon, para po matutukan po natin. Dahil nga po yung national bill po na binabanggit po ni Consel Merlo ay masyado po itong general. That's why we created local ordinance para po mas matutukan natin. Kasama po itong mga departamento ng ating LGU, Hindi Madam ako Chair. tumututok. Sinabi ko nga, ako'y hanga sa effort ninyo. Kaya lang, tingnan natin, baka may mga loopholes at kaya hindi maiipatupad dahil doon sa mga kakulangan. Katulad ng KLL. Kasama ang KLL. Ano ang function ng KLL? Madam Chair, ang function po ng... training. Saan kukunin ng pondo? Madam sa training Chair, dyan. yun pong training po ng KLL sa pagbibigay ng computer literacy ay under po ng kanilang NSTP po, or kung tawagin po natin ay Literacy Training Service. Meron po sa dyang... Para saan? Sa computer literacy nga po yung pagtuturo. Para kanino? Yung kanilang programa para sa senior citizen? Yun po yung inihingi po natin ng programa, Madam Chair. Pero yung pong sinasabi ko pong LTS po na yan, Madam Chair, yun po mga teacher na yun ay sadya po nagtuturo sa community po natin, Madam Chair. Hindi nga ibig sabihin, dapat ilagay natin dito na ito ang role ng KLL at yung programa nila under an STP program nila na para sa estudyante, ay ito idadagdagan natin para sa mga senior citizen at mga PWD. Nakalagay Dapat nga po, Madam Chair, sa ordinance, Section 8, sa second paragraph po, Madam Chair, nakalagay po doon. Wala naman eh. Ito mo, ang mga kasama, wala rin kopya ng Madam ordinansa. Chair, ang atin pong ordinance ay nakalagay po sa ating email kasama po ng ating agenda. Ay ngayon nga, ang iba'y wala, nagre-reklamo sa akin. Oo. Siguro ganito, Madam Chair, ayaw kong magsalita ng department at ako'y nagtatanong at gusto kong kalinawan. Ngayon, siguro, yung iba hong tanong ko, Madam Chair, ay re-reserve ko na lamang at to give way the other members of this council na magtanong. Ano pa? Madam Chair. Thank you, Kusales Pai. Thank you, Consel Merlo. I will reserve my other... Reserve? Baka maubos na yung question. Can I, Madam? Okay. Honorable Aris Mancala, you are recognized. Good morning ulit. I would like to ask the proponent. Kasi habang kayo nagtatalo, medyo maganda naman pareho ang inyong mga punto de vista. Medyo lumalapit, lumalayo. Lumalapit, lumalayo. Ito na lang ang tanong ko sa dalawang naging sponsor. How can we monitor hindi. Sila ba yung magsasubmit? So who will monitor? How can we monitor? Who will monitor? Ay, sinagot pa? Nakita nyo? Sino? Section 9 po, implementing offices, CSWDO, PDAO, Office of the Senior Citizens, Treasurers, city Furnish permits. Furnish ng... Permits. Kasama po ang city permits. Copy furnish tayo para malaman natin kung talaga Madam Chair, ito pong ating kopya ng ordinance at kopya po ng agenda, Madam Chair, ay isinesend po sa atin ng Sangguniang Panglungsod weekly po. So, nandun po, Madam Chair, nasa email po natin. Kailan ito possible mag-start to? Pag napasa na natin ito ngayon? Yes, Madam Chair. Pag na-approve na ngayon? Pag po naipasa po. Or kapag naipasa po. Kahit katulad right now, we don't have copy ng ating pinag-uusapang ito, ha? Nasa wala kami kopya wala kami mapagbasihan eh. I would like to ask Consel Aris Mancala kung nag-open po ba siya nung ating pong Dropbox. Hindi ako marunong. Nandun po kasi Hindi ako marunong, kala ko yung babasahin lang din eh. Wala akong data. Nandun po kasi lahat ng ating agenda at mga ordinances. We are now heading to digitalization. That's why everything is attached na po sorry. sa agenda. Hindi ko. medyo Honorable old school Spy, pa eh. baka po meron kang extra copy dyan. Yun, baka naman. Nakaprint. Pwede nating ipahiram sa ating honorable members. Yun, that's it. Hindi ako marunong bukas ng email ko eh. Kaya
Digitalization. Wala. Nasaan na yung ating laptop dito? Ano ba isa? Sige. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, unang question lamang po. So, ito po yung ordinansa, so mandatory po ito sa lahat ng businesses dito sa Lipa. Tama po ba? Yes, Madam Chair, yun po yung gusto nating mangyari po na makapag-hire po sila. Madam Chair, kasi kung lahat po ng businesses ay isasali natin, lahat-lahat na po ng negosyo sa Lipa, including po lahat ng klase ng negosyo, tama po. Wala po tayong pinipili. As long as capable po yung PWD and senior citizen po, Madam Chair. Paano po natin, Madam Chair, madidistinguish na capable po yung pong isang PWD o senior citizen? Kasi po meron po tayong mga senior citizen, although 65 pataas na po, pero malakas pa rin po ang katawan, kaya pa rin po nila magbuhat. Meron din naman po tayong mga PWD, may diferensya po ang mata, malakas din po ang katawan, kaya rin po nila magbuhat. So ang akin lamang po, Madam Chair, dapat po siguro, dapat na-specify na po dito kung ano pong klaseng negosyo yung pwede nilang pag-applyan o kung saan po sila pwedeng mag-apply. For example po, Madam Chair, may mga negosyo po tayo dito na water refilling station. So kasama po sila sa ordinance. Normally po ang water refilling station, nag-hire lamang po ng 2 o 3 empleyado. Yung isa po, siya po yung naglilinis nung lalagyan ng tubig at nagsasali ng tubig. Yung isa naman po, siya po yung nagdi-deliver. So, paano naman po yung negosyante, Madam Chair, na hindi na po kaya mag-hire ng additional employee kung mandatory po nating i-require sa kanila na kailangan po nilang mag-hire ng isang PWD saka po isang senior. Hindi po ako against doon sa ordinansa. Tinitingnan lang po natin kung saan po dapat sila pwedeng mag-apply ng trabaho. Kasi po, kakaawa din naman po yung negosyante. Baka po mamaya, nag-apply ang isang PWD at isang senior, tapos hindi po nila tinanggap, i-reklamo po dito sa atin sa city government. Sorry, Madam Chair, I stand corrected po, Madam Chair. The ordinance itself is advocating for employment inclusivity po, Madam Chair. So, based po doon sa ating ordinance po, Madam Chair, ay hindi po siya required, no? Thank you, Consel Junjun, for the clarification so, po. So, hindi po siya mandatory? So, hindi po siya mandatory, rather, sa atin po mga business sector, Madam Chair, because the ordinance itself for the title is an ordinance advocating for employment inclusivity po, Madam Chair. Okay po, Madam Chair. Thank you po sa clarification. Ano po? Pero ang akin lang po kasi, kanina po may suggestion po si Consel Merlo Silva na tayo po maglalagay din ng penalty. Kung ito po ay hindi po mandatory, so tingin ko po we don't need to put any penalties na po doon sa ordinance kasi hindi po mandatory ito sa lahat po ng businesses dito po sa lungsod ng Lipa. And next po, Madam Chair, request ko lamang po sana pakiulit lamang po kung ano po yung incentive na ibibigay po natin doon sa company. Yes, Madam Chair. On top of our deadline ng pagre-renew ng business permit ng walang penalty, we will add additional 15 days po ng without penalty po para sila ay makakuha po ng business permit, Madam Chair, or renewal po. Ito naman po, Madam Chair, suggestion lamang po, kasi hindi nga po mandatory yung ating ordinansa, so para lamang pong hinihikayat natin sila na mag-hire ng senior citizen at PWD. Yes, Madam Chair. So, ang akin po, kung hindi po ito mandatory, hindi, nang sabi. Hindi naman ako may sabi eh. Yung author may sabi na hindi mandatory. Ang akin po, Madam Chair, paano po natin mahihikayat yung mga negosyante dito sa Lipa kung ang incentive po natin ay yung extension lang ng 15 days na renewal ng kanilang mayor's permit. So, ang akin po, dapat pong pag-aralan po natin na dapat po meron po tayong ibigay na mas magandang incentive. Tulad po kunyari ng magbigay po tayong additional discount sa real property tax nila. Madam Chair, kung madami po silang na-hire na PWD and senior citizen or kung ano man pong incentives na pwedeng ibigay ng city government para naman po mag-hire sila ng mas madaming PWD and senior citizens sa kanila pong company. Yes, Madam Chair, napag-usapan po namin yun sa committee hearing, of which po hindi pa po kakayanin ng atin pong local government na makapagbigay po ng tax exemption or discount
dahil po tayo ay naka-system, no? Naka-system po sa atin pong city na hindi daw po kayang i-adjust doon sa system, Madam Chair. That's why kasama po ang mga business sector, tayo po ay nakapag-agree na doon po muna sa 15 days na extension kasama po ng plaque ng recognition ng LGU na sila po ay nag-hire ng PWD and senior citizen. And after 2 years, Madam Chair, kung maipapasa po natin ang ordinansa, ay tatanungin po or magbibigay po ng additional information ang ating pong city permits and treasurer na ito po yung mga pwede pang idagdag na benepisyo doon sa mga business sector na nag-hire po ng mga PWDs and senior citizen, Madam Chair. Madam Chair, question lamang po. Bakit po kailangan pa mag-antay ng 2 years bago nila masabi kung ano yung pwedeng additional incentive? Yes, Madam Chair. Kasi po nakalagay din po sa ating ordinance, Madam Chair, na para po mag-qualify po ang business sector po doon, they must hire PWD or senior citizen at least 6 months po, Madam Chair, na na-hire po nila para po naman hindi lang po ang gagawin po ay kukunin lang yung incentive na 15 days and yung plaque tapos tatanggalin na po or wala ng trabaho yung atin pong dalawang sector, Madam Chair. Sige po, Madam Chair. Pero again po, hindi naman po against dun sa ordinance. Ang akin lamang po, baka po tayo pwedeng magbigay ng mas magandang incentives para naman po mas mainganyo yung mga negosyante dito sa Lipa na mag-hire po ng PWD and senior citizen kasi po ang purpose po ng ating ordinance ay para po makapagbigay ng trabaho at makatulong po tayo sa ating mga senior citizens and PWDs na nangangailangan po para po makapag-provide pa rin po sila ng tulong sa kanilang family. Kasi po kung ang incentives po natin na ibibigay ay ganun pa lang din po, most likely po, hindi ko naman po sinasabing lahat, pero most likely hindi po lahat ng mga malalaking companies ay mag-hire din ng PWD and senior citizen kasi po regularly naman po sila nagbabayad talaga ng kanilang mayor's permit. Lalo po yung malalaking companies dito sa atin sa Lipa, hindi po sila magbayad niyan. Kasi pag nakalimot po sila magbayad ng kanilang mayor's permit, magkakaroon pa po sila ng penalties and everything, mag-incur po sila ng mas malaking expense. So regularly po nagbabayad ang mga yan. So tingin ko po, yung pong incentive na 15 days extension for their mayor's permit is not enough po para mahikayat sila na mag-hire po ng PWD and senior citizen. Yes, Madam Chair. To be honest, Madam Chair, we tried our best. Si Consala Spy at saka po si Consal Mike, we tried our best to ask treasurer, city permits for the additional incentive po, Madam Chair. No? But as of the moment, Madam Chair, ay ito nga po ang lumabas sa atin pong committee hearing, Madam Chair. Because we do understand also the side of the business sector na sana ay pag nag-hire sila, ay meron nga din silang ibang pwede pang makuhang incentive. Pero as of the moment, Madam Chair, ay yun lang po talaga sa ngayon muna ang lumabas po na napagkasundoan na pwedeng maging incentive po para sa ating mga business sector. And we are lucky enough, Madam Chair, na yung mga umattend po ng mga business sector ay nag-agree din po doon sa incentive po na iyon, Madam Chair. Because they want to help the local government of Lipa also and the PWDs and senior citizen na mabigyan ng tsansa na maipakita din yung kanilang skills and yung kanila pong employment para po doon sa paglago ng kanilang mga kumpanya, Madam Chair. Madam Chair, may I ask lang the proponent kung kailangan na ba natin maipasa ito agad o are we willing to give a little more time at mapag-usapan kung ano pang incentives ang pwede? No problem, Madam Chair. If the August body would like to discuss this further, we will postpone the approval of the second reading and the third reading, Madam Chair. If the August body will give us more suggestions para mas mapaganda natin yung ordinance, Madam Chair. And kung sakali pong mag-committee hearing, baka pwede humaimbita ang ating mga kasabahan na rin para namang makadagdag. Sa namang may mga idea pa kayo at nang-iisa na.
Tama po. Madam Chair, na-appreciate po natin yung efforts ng chairman ng komitiba ng PWD at senior at tayo nagpapasalamat. Pero tingin ko kung bigyan pa natin ng konting panahon, ang naiisip po kasi natin, pwede rin natin ipasok yung 20% discount na naging 10% kung maaga magbayad, yung mga ganong klaseng incentives, baka pwede natin magamit para mas makaengganyo tayo ng mga businesses. So, from 20, di ba, naging 10. Baka yung mga may seniors, pwede natin gawing 15. Depende sa dami, pwede maging 20. Baka yun ang pwede natin gawing leverage. No problem, Madam Chair. We will conduct a committee hearing. I hope all of the councilors can attend on that date para mas mapagbuti pa natin yung ordinance. And we are very glad, no, that all the city councilors are invested in this ordinance. And we wanted also to create internal rules, IRR po natin, para mas mapaganda pa natin at yung mga questions and suggestions po ni Consal Merlo, ni Consal Junjun, ni Consal Mikey, ay mailagay din po natin consolidated dito po sa ating ordinansa, Madam Chair. It's a no rush, but we are appealing also that the August body can attend on our committee hearing for this ordinance, Madam Chair. May I also suggest, Madam Chair, siguro internal muna, kasama natin ang treasurer, ang permits, yung tayo muna, bago tayo magpatawag ng another committee hearing with the rest of the business sector para mapag-usapan talaga natin within kung ano muna yung kaya nating ibigay bago natin sila maimbitahan. Yes, Madam Chair. I would love to have internal meeting with the respected departments. Madam Chair, siguro pwede rin natin isama ang labor, department, DOLE. Para baka may mga batas doon na maging komplikado sa ating ordinansa. Kung kaya ho, kay Casales Pike, kay Paring Mike, I move for the deferment of this committee report. We are amenable, Madam Chair, for the record. Amenable po ang Thank you, Madam Chair. chairman ng senior. Okay po. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I move that we dispense reading of committee report on Finance -2024-002, 2.A, the tax ordinance of the various barangay enacting the revenue code, Barangay Gis, Bagong Pook, Bulacnin, Calamias, Cumba, Fernando, Inisluban, Latag, Dudlod, Lumbang, Mabini, Pag-ulingin Bata, Pag-ulingin East, Pag-ulingin West, Tisal, Sampaguita, San Jose, San Lucas, Tangway, Tibig, San Guillermo, and Quezon. Be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Silva, Bautista, Manalo, Loho, Umali, Morada, Macala, Lina, Ronquillo, Angeles. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, I move that we dispense reading of Committee Report 2.B, the Sangguniang Kabataan Annual Budget of Adja, Antipolo del Sur, Bagong Pook, Kalang, and Lumbang. Be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Gozos, Angeles, Lina, Macala, Umali, Loho, Manalo, Toledo, Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Madam Chair, I move that we dispense reading of Committee Report 2.C, the annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Ludlod. Be adopted, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Silva, Bautista, Toledo, Manalo, Loho, Morada, Umali, Macala, Angeles, Ronquillo, Lina. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move for the approval
of proposed resolutions for second reading. To wit, Committee Report on Ethics 2024, requesting our August body for an ordinance of abolition and creation of different positions in the Office of the City Environmental and Natural Resources Officer, Centro. Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Likewise, it is respectfully moved for the approval for second reading for the passage of an ordinance authorizing reorganizing the Lipa City Assessor's Office by creation and abolition of certain positions. Seconded by Honorable Silva Ronquillo Umali. Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Business for the day. Business for the day. Number 1, reclassification request of Ms. Noemi Cuevas of the 15 square meter portion of property located at Barangay Munting Pulo. Refer to the Committee on Land Use. Number 2 to number 5, reclassification request of various owners of several properties located at various barangays. Refer to the Committee on Land Use. Number 6 to number 9, annual budget of the Sangguniang Kabataan for budget year 2024 of various barangays. Refer to the Committee on Appropriations. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, move that we pass a resolution enacting the revenue code of the following barangay: Barangay Gis, Bagong Pook, Bulakmin, Calamyas, Cumba, Fernando, Insluban, Latag, Ludlod, Lumbang, Mabini, Pagulingin Bata, Pagulingin East, Pagulingin West, Rizal, Sampaguita, San Jose, San Lucas, Tangway, Tibig, San Guillermo, and Quezon. With the exemption of the following barangays: Barangay Rizal, which did not provide or submit a proof of their public hearing. Wala pa si Kapitan. Barangay Latag, Tagulingin Bata, San Jose, and Tibig, which do not have... okay na po ang Latag. Diyan si Kapitan. Kompleto ka po requirements ng Latag? Wala pa. Which do not have a representative at the hearing conducted. Paaprubahan na po natin ang Latag. Kapitan, pasubmit po ng public hearing na tsaka minutes. The same be considered as approved for third and final reading and exempt. Resolution concurring, Madam Chair. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the third reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Loho, Makala, Ronquillo, Gozos, Angeles, Lina. Seconded by Honorable Toledo, Manalo, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the following Sangguniang Kabataan Barangay Adja, Antipolo del Sur, Bagong Pook, Halang, and Ludlod. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Bautista, Manalo, Loho, Gozos, Angeles, Ronquillo, Morada, Makala. Seconded by Honorable Lina, Toledo, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Good morning, Madam Chair. I respectfully move for the approval for third and final reading committee reports number
Ethics 2024-004. And to wit, the passage of an ordinance for the abolition and creation of positions under the Office of the City Environmental and Natural Resources Officer. Jointly moved by Honorable Silva, Loho, Manalo, Ronquillo, seconded by Honorable Rocafort, Toledo, Lina, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Likewise, the passage of an ordinance for the reorganization of the Lipa City Assessor's Office, creating and abolishing certain positions in the Lipa City Assessor's Office for third and final reading. Jointly moved by Honorable Ronquillo, Gozos, Macala, Manalo, Silva, Bautista, seconded by Honorable Rocafort, Loho, Toledo, Umali, Lina. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 3 in the business for the day. Ang item number 3 po ay request for reclassification from residential to commercial use of Attorney Dominador Mauhay III with an area of 135 square meters located po at Barangay Ludlod. Motion for urgency, Madam Chair. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Attorney Dominador Mauhay III from residential to commercial use with an area of 135 square meters located at Barangay Ludlod, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort, Loho, Umali, Lina, Macala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, ito naman pong isa ay nakasama po sa committee hearing noong January 16. Hindi lamang po ako nag-committee hearing. Reclassification, motion for urgency po. Reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Carlos Jan Jono with an area of 1,000 square meters located po at Barangay Bagong Puok. Motion for urgency, Madam Chair. Seconded by Honorable Silva, Umali, Macala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Mr. Carlos Jan Jono from agricultural to residential use with an area of 1,000 square meters located at Barangay Bagong Puok, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Rocafort, Umali, Macala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And last po, Madam Chair, nag-conduct din po ako ng committee hearing last October 2023. Ngayon lamang po report. Request po ng Honorable City Mayor, Mayor Eric Africa, for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor of Lipa to enter and sign extrajudicial settlement state with absolute sale with an area of 9,261 square meters located po at Barangay San Benito. Madam Chair, for the information lang po ng body, yung property po ay gagamitin po sa Barangay San Benito para po matuyuan po ng school dito po sa atin sa Lipa. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request a resolution granting authority to the City Mayor, Mayor Eric Africa, granting him authority to sign and enter into an extrajudicial settlement state with absolute sale with an area of 9,261 square meters portion of lot of the late Roman Olave at Barangay San Benito, Lipa City, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Lina, Macala, seconded by Honorable Loho, Rocafort, Umali. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, recess for 1 minute. I'm declaring a recess. Resumes.
Motion to adjourn, Madam Chair. Any... Wala ba? Okay, Honorable Mikey Marada, you are recognized. Madam Chairwoman, ako yung humingi ng paumanin. Hindi ako umabot sa privilege hour, no? Pero ang akin po, yung mga sari-sari store po, Madam Chairwoman, na exempted, ay sinisingilan ng BFP, ng Bureau of Fire, ng 500 pesos pa rin. Nung huling usap ng committee hearing, ito po ay nabanggit ko sa kanila na tayo, ang city, nagsakripisyo na ng ating fees. Baka pwede yung 500 pesos, wala naman silang i-inspect sa isang napakaliit na portion ng sari-sari store nila, ay baka pwedeng i-give up na rin nila at maibigay na rin na tulong sa ating mga kababayan. So, nais ko lang po maparefer sa Committee on Trade para mapatawag po natin ang BFP at ma-exempt na rin sila sa BFP fees. Yun lang po, Madam Chairwoman. Matter brought up is referred to the Committee on Trade. Honorable Venice Manalo, you are recognized. Madam Chair, pasensya na rin po, hindi po umabot sa privilege speech. I just received a message po from a resident po ng Barangay Banay-Banay. Gusto ko lang pong tanungin sa ating ordinance if we already approved po itong resolution ng Barangay Banay-Banay. Resolution na napagkasunduan ng miyembro ng Sangguniang Barangay Banay-Banay na magkaroon ng butaw para sa isang taunan na nagkakahalaga ng 100 piso para sa working permit ng mga empleyado o nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya o establishmento sa loob ng Barangay Banay-Banay, lungsod ng Lipa. Kasi po, I would like to know po if we already approved this. Kasi po, naka-receive na daw po ng copy ng resolution ng iba't ibang establishments po sa Barangay Banay-Banay. At pinuntahan na daw po ang ilang empleyado doon. No. Para, may nag-test. May nag-test. Hindi kasi... Hindi kasi, hindi doon naka-approve na dito. Pero nagsa-start ng maningil. Napangasa po. Ipapa-refer daw kay Kuya. Nag-privilege lang sila. Parang privilege. Other matters. If not yet approved po, checking po. Wala pa po. Wala pa po. So, ayun po. Kasi po, ang iba po kasing mga nagtatrabaho po sa loob ng Barangay Banay-Banay sa iba't ibang establishments, nakapagbayad na daw po ng working permit na worth 100 pesos. So, if hindi pa po ito na-approve dito sa Sangguniang Panglungsod, may we refer this po to the proper committee. Sa'yo na lang. Ano? And, Kay Mike. And you? Okay. Barangay Affairs and joint na lang daw. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Barangay Affairs and Appropriations. Lead committee would be the Committee on Appropriations. Thank you po. Thank you. Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I have here a letter from the City Mayor addressed to the honorable members of the Sangguniang Panglungsod through the City Vice Mayor, Yamin Angeline Lopez, versus, saka na. This is to request this august body for the passage of a resolution authorizing the undersigned to purchase vehicles for the use of the Sangguniang Panglungsod in various offices of the city government. Attached herein is a copy of the letter request of the Department of Interior and Local Government for your perusal. Signed, City Mayor Eric B. Africa. Referral, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations.
Madam Chair, please consider the same as urgent. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor for the purchase of vehicles. 12 pickup vehicle and 4 multipurpose vehicle under the Sangguniang Panlungsod in various offices of the city government address to the DILG. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Seconded by Honorable Silva, Loho, Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, Avi. Kasama po yung ibang opisina. Kaya po 12 sa Sanggunian, 4 na multipurpose vehicle po. Vice? Declaring a recess. Resumes. Honorable Avior, you are recognized. Madam Chair. Resume na po ang session natin. Madam Chair, move that we pass a resolution authorizing the city mayor to purchase 12 units of Toyota Hilux under the appropriation for capital outlay motor vehicle of the Sangguniang Panlungsod amounting to 19,200,000 for the 12 vehicle be considered as urgent, Madam Chair. Any second for urgency? Duly second the discussion. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, move that we pass a resolution authorizing the city mayor to purchase 4 units of Toyota Innova. For various offices of the city government, the same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, move that we pass a resolution authorizing the city mayor to purchase 1 FB vehicle under the capital outlay of the Sangguniang Panlungsod. The funding is under the capital outlay motor vehicle of the Sangguniang Panlungsod amounting to 1,180,000. The same be considered as approved for third and final reading. Seconded by Honorable Silva Umali Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, I have here a letter from the City Mayor addressed to the honorable members of the Sangguniang Panlungsod through the City Vice Mayor Camille Angeline Lopez. I would like to read the content of the letter. This is to request the August body for the passage of a resolution authorizing the undersigned to enter into deed of donation or deed of usufruct with DICT for a parcel of land where the DICT provincial building will be situated. Signed, City Mayor Eric B. Africa. Referral sa committee. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Madam Chair, please consider the same as urgent. Any second? Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution authorizing the City Mayor Eric Africa
to enter into a deed of donation or deed of usufruct with DICT for a parcel of land where the DICT provincial building will be situated. The same be considered as approved for third and final reading and examined of the three reading principle. Meron. For urgent. Sige po. Paprobahan mo na. Any second? Seconded by Honorable Silva Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, I would like to reiterate my motion a while ago. For the record, I move that we pass a resolution approving granting authority to the city mayor to purchase the 12 units of Toyota Hilux under the Sangguniang Panglungsod capital outlay motor vehicle amounting to 19,200,000. The same be considered as approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Silva Umali Makala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, nasa akin po ang request ni Ms. Lilian M. Falcotilla for the reclassification of their property with an area of 870 square meters from agricultural to commercial use located po at Barangay Dagatan. Please refer po sa Committee on Land Use, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. And motion for urgency po with regards to that matter, Madam Any Chair. second for urgency? Seconded by Honorable Umali Makala Morada. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request an ordinance reclassifying the property of Lilian M. Facotilla with an area of 870 square meters from agricultural use to commercial use located at Barangay Dagatan, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Umali Silva. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Motion to adjourn. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much, everyone.